Good day po. Si Mark po ito dito sa Makoy Homestead. Kumusta po kayo? Sana ay all is well. Napanood nyo na po ba ang mga videos ng Erlinda's Cafe? Kung hindi pa po, panoorin nyo. And pumasyal na kayo sa pinakamalapit na branch sa lugar nyo at nang matikman nyo ang authentic na Arab Indian food at ang mga masarap na kape na meron sila. Ngayong araw na ito, samahan nyo po ako sa paghahanda ko sa aking munting taniman ng gulay at ipapakita ko sa inyo ang sunod-sunod kong ginawa. Tara! Ito yung natapos ko. Dito ako nagsimula. Punta rito. Medyo kain lang sa oras dahil na kailangan talagang tiyagain na ilusot sa bawat butas para malapat ng ayos. Tsaka para mas maganda pati. Yan, nakaikot na ako. Hanggang doon. So, 3 side na. Lagyan ko na rin yon. Ewan ko kung kita nyo. So tumigil na ako sa side na to. Ito wala pa tong mga yung bakal na nilagay ko sa laylayan. At hindi ko na kaya. 10 AM na eh. Masyado mainit na. Hindi ko na kaya init. Maaring mamayang hapon ko ituloy. Tapos after kong malagay yung mga bakal na yon, ito yung kita nyo, ito yung gagamitin ko para lumapat na siya sa lupa. So mangyayari nyan is sasabit dito, tapos ibabaon sa lupa. Yan ang kalalabasan yan para lumapat. Big shout out nga pala kay John Paul. Siya ang naggawa nitong mga palta ko. Number 1. Ito yung aking garden fork. Pina-repair ko kay John Paul dahil nasira na yung handle niya. So nagpunta kami sa junk shop, humanap kami ng bakal na pwedeng gawing handle. Sobrang haba nga lang ngayon. Tingnan ko kung anong magiging epekto. Kung mas mahaba is mas malaki yung buwelo ko pagka nagdukal ako ng lupa. Thank you John Paul sa pagka-repair ng aking mga tools dito. Sa paggawa nitong pangpalta ko dun sa aking ginagawang garden. Konti na lang matatapos ko rin to. So nga lang, problema hindi na masyado umuulan. Tuyong-tuyo na naman ng lupa. Mukhang didiligin ko to ng matindi pagka andito na i-transplant ko yung mga gulay na itatanim ko.
Okay na, tapos ko rin, kapagod. So nakalapat na yung mga ilalim, may mga poste na para maiangat yung mga net. Ataas na siya, hindi na makakalipad lang dito, kutob ko yung bengala, pero yung manok hindi. So okay, nakalapat na. Makakalusot na manok. So kulang ko na lang pinto. Hindi ko pa maintindihan kung anong gagamitin kong pinto. Medyo nagawa ko kasi masyadong malaki. Pwede sanang yero. Bahala na. Pero so far masaya ako sa kinalabasan niya. Medyo bagay, hindi pa din naman ganun ka-ready yung aking mga pinunlang itatanim. Yun nga lang, kasi may kailangan akong iset up dito na hindi na siya kailangang ipunla. Direkta na dito sa lupa para maitanim ko na rin. Kaso kinulang ako ng poste. Wala na akong panlagay. Malalaman kung anong pwede kong gamitin. Salamat ng marami kay Jerry Boy at saka kay Michael. Sa kanila ko hiningi itong, tawag namin dito is yabat, dulo ng kawayan. Bale dyan ko pa kakapitin yung mga tanim ko. Kalahating sako na lang natitira kong naipon na dumi ng kambing. Hindi ko siya maikalat dahil kukunti na lang. Ito lang yung tira ko. Kaya ang gagawin ko, isasama ko na sa pagpupunla ko. So naipunla ko na. Nalagay ko na yung seeds dyan. Tapos ang pinangtakip ko nga is, ayan, kita nyo naman yung bilog-bilog na dumi ng kambing. Tigas ng lupa dito. Kailangang durugin ko siya pagkatapos na sumibol. Nadilig ko na rin siya. Antayin ko na lang na sumibol yung mga tinanim ko. Ayos. Good job. Thank you guys for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo. Hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe lang kayo. And kita tayo ulit sa sunod na video.